Natutumba po guys ang aking kwan. So ayan, kumusta kayong lahat? Dito na lang ako magtago sa pader. Kasi kailangan nating taguan yung hangin. Dahil sobra po guys, ililipad na tayo. At saka yung hair natin kinakalkal na. Tapos ang alikabok pumapasok na sa ating mata. Bilang sa mata, pumapasok na sa ating bunga habang nagsasalita. So, kamusta kayong lahat guys? Anong masasabi niyo kayong mga kapwa sulit Marcoses? Anong masasabi niyo ngayong nanalo na si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. So, are you happy guys? Kasi alam ko talaga, hindi maikaila na karamihan ko talaga is sobrang masaya, lalo na yung kagayang mahihirap, kagayang OFW. Yan. Hindi po natin maikaila yung sobrang saya dahil ang ating manok ay nanalo na po sa tagal ng panahon na pinaglalaban natin. At salamat sa Diyos at nanalo ang ating Pangulo, and sana naman marami siyang magawa ng ikatutuwa ng mga taong naglait-lait sa kanya, sa kanilang pamilya, para naman po maisip nila na kahit mali pala yung nangunguna tayo na hindi pa tapos ang isang bagay. So sana lahat tayo tanggapin na natin ang katotohanan na may bagong pangulo na tayo at si Bongbong Marcos. Kasi kung itanggalin na natin po yung nagdududa, ganito ganun, kasi sa totoo lang ang dami-dami talaga pong humihiling at nangarap na siya nang manalo guys. Kasi syempre ang iba naranasan na, kaya ganun. Ang gusto naman ng iba is bago, ganun. Tsaka alam naman natin na totoo talaga na maraming nagawa si Apolacay, yung tatay niya po guys, na kahit gaano pa kadami ang mga naiparatang sa kanya, kahit gaano kadami at kasama yung mga sinasabi nila sa kanya, at least po guys, nakita talaga natin yung mga nagawa niya sa ating bansa nung kapanahonan niya guys. Kaya yun ang ibang dahilan kung bakit ang mga tao is mas pinili pa rin si BBM. So para tayo ikwan, para ang ating bayan ay progreso. Ako katulong lang ako dito, simpleng tao lang po ako, pero parang gusto ko lang i-share din yung nalalaman ko, yung gusto ko bang i-share guys. May makinig man, may manood man o wala, gusto ko lang pong i-share na alam nyo guys, ang ating bayan, pag walang unity, pag hindi tayo magpagkaisa at maniwala sa ating bagong pangulo, hindi po talaga anong tawag yan, giginhawa ang ating bayan. Hindi po talaga magprogreso kung laging may kontra, laging man negatibo ba, laging dinadown ng ating pangulo. Sana naman magkaroon po tayo ng respeto sa ating pangulo at kahit sino guys na nanalo. Kasi alam nyo guys, tagal ko na rin sa Middle East, sa ibang bansa, parang Pilipinas lang yung mga taong Pilipino lang yung mga parang ba yung nadadala sa pagkapastos na walang respeto ba sa mga matataas, ganyan. Lalo na yung iba, alam nyo ang iba naman talaga rin respeto ng mga karamihan, pero ang iba wala silang respeto kay BBM. Kasi si BBM talaga hindi sumasagot since
presidente na siya, nagsasahod na siya. May napapala siya na nananahimik lang tayo, yung mga iba dyan na panay ang sumbat, panay ang daldal na kahit hindi naman talaga alam kung ano yung tunay, yung totoo, ganun. Napadala lang sila sa mga sa mga naririnig nila, sa mga napag-aralan nila sa books na dapat hindi naman talaga yun matutunan sa books, pero dahil sa mga nabago-bago nga, sabi nga nila, so sana naman, buti na lang kami nung panahon na yun, wala pa kaming natutunang masyadong masama, tsaka wala talaga kaming natutunang masama about sa mga process that time. Kaya ako gusto kong i-share yung mga nalaman ko, yung mga naririnig ko since bata ako, talaga kung mabait ang mga Marcoses. Hindi po, ngayon lang, nagtaka lang ako ngayon lang nung lumalaban-laban na sila Madam Amy, sila Sir Bongbong Marcos, ganon, na naririnig ko yung mga ganyan-ganyan, pero alam nyo, mula nung may isip na ako, kasi nag-elementary naman ako, nag-high school, nag-college, ganon, pero wala naman po akong narinig-rinig na ganyan, guys, na mga masasama about sa kanila. Saka ako lang narinig-rinig yung mga ganyan, yung mga election, yung mga lumalaban na sila Madam Amy ng senator, sila Sir Bongbong ng senator, vice president, ganun. Pero sa totoo lang, sa party sa amin, at saka habang lumalaki ako, hindi ko naririnig po ang mga yun, hindi ko lang alam. Ang mga kabataan na ngayon, iba na, hindi ko rin masisisi kasi kahit ang mga anak ko, buti na lang yung dalawang anak ko, yung nakikinig din sa amin ng papa nila, nakikinig sa akin. Pero parang ano rin, yung parang nagtataka rin yung dalawang anak ko kasi alam mo ma, ganyan yung napapag-aralan namin books din sa school, ganito, ganon, ganyan ang sinasabi rin ng dalawang anak ko. Pero buti na lang po at hindi sila kasing katulad ng mga ibang kabataan po ba na masyado ng bastos, na masyado na kung kuwan ba, yung masyado nang nagpapadala sa mga bagay-bagay na hindi naman talaga totoo. Kaya kung ano naman sana yung napag-aralan nyo na ano nyo since elementary kayo, mga high school kayo, kayong mga kabataan, patunayan nyo rin, makinig din kayo sa ibang side, hindi lang yung side ng ano nyo, kasi alam nyo ang panahon noon at ngayon magkaiba, so kailangan din kayong makinig. Huwag kayong magiging bastos na mga kabataan, kasi alam nyo mga kabataan, hindi nyo mararating ang inyong gustong puntahan, ang inyong mga pangarap kung magiging bastos kayo kung hindi kayo nakikinig sa mga nakakatanda sa inyo, lalo sa magulang nyo, lalo sa mga nagtuturo sa inyo. Yan lang, isa akong ina, kaya sinasabi ko yung ganyan. Huwag kayong masyadong kasi alam nyo, walang napapala yung mga ganyan, mga kabataan. At saka sa bagay, hindi lang naman mga kabataan ko yung ganyan. Marami rin kasi mga matatanda at mga against sa mga nila, kaya against lang naman talaga sila sa Marcoses, pero alam naman talaga nilang totoo, dahil against sila sa Marcoses, yung mga baloktot na rin yung itinuturo nila sa mga ibang kabataan, yung mga kamag-anak nila. Pero sa totoo lang guys, mga pananay, tatay, mga kapatid, kababayan, hindi pa talaga maganda yung ituturo natin sa ating mga anak. Kaya ang ituro na lang natin sa kanila is yung mabuti, at saka sabihan na lang natin na sila na kung ano yung marinig nila, mabalitaan nila, yung matutunan nila sa school is patunayan na lang, itanong sa atin o itanong pa sa iba, ganun, hindi yung basta-basta nagtiwala. At huwag natin silang tuturuan ng hindi maganda. Lalo na yung magtuturo ka against sa kapwa mong tao, tuturuan mo sila na dapat magalit din siya kasi against ka doon, magalit. Turuan mo yung anak mo na magalit din doon. Ay sus, wag po guys, wag po mga kananay, mga kapatid, kasi baka balang araw mismo yung tinuro mo sa anak mo, kamag-anak mo, igawin niya rin yan sa'yo. Alam nyo, napamatagal na rin ako sa Middle East, sa abroad. So napapanood ko lahat sa YouTube, sa Facebook, yung mga nangyayari sa Pinas, yung mga ginagawa ng mga kabataan. Diyos ko, nakaka-disappoint ba guys, yung parang nakakasakit sa dibdib, kasi alam niyo, hindi ko pa nakita ang presidente, ang pamilya niya, kahit kagaya kong Ilocano or kahit kagaya kong taga
Ilocos Norte. Pero alam nyo guys, nararamdaman ko yung kabaitan nilang tao. At saka hindi ko sinasabi naman na porket nararamdaman ko na sila yung kabait, nararamdaman ko ng masama ang iba. Hindi ko. Basta nararamdaman ko talaga at nakikita ko talaga na hindi po totoo yung mga paratang-paratang yung mga sinasabi, kasi sa kinamulatan ko po guys talaga alam ko po ang totoo. At saka alam nyo, kahit sinasabi kong loyalist ako, sulit Marcos ako, ganun, hindi ko rin itinuturo sa mga anak ko na wag nyo ipulis ganito, ganun, si Marcos na lang ganito. Hindi po, sabi ko wag kayong maniwala sa mga ipinaparatang sa kapwa hanggat hindi nyo napatunan, hindi nyo nakikita. Yun lang ang mga sinasabi ko. Tsaka ang mga anak ko nakikinig naman sa awa ng Diyos. Iwan ko lang kung sa pagsulat nila is nasa kanila na yan, hindi man ako magagalit. Basta ang importante, huwag silang kagaya ng ibang kabataan na ngayon na Diyos ko, bakit kaya sila nagrarally? Ano kayang ipinaglalaban nila guys? Lagi iniisip ko ba, bakit kaya sila magrarally? Ano kayang magandang mangyari pa sa Pilipinas kung pinagpapatuloy nila yung ganyan guys? Eh di wala. Akala nila giginhawa ang Pilipinas, si Presidente magsasahod na ganito, ganun, mayaman, tapos ganyan lang sila, rally ng rally, ginugulo lang ang bansang Pilipinas. So, ano ngayon, sino may kasalanan niya pag ang bansa natin is lalong maghirap? Diba? Kaya mga kabataan at saka ibang mga tao sa Pilipinas, sana wag nang nagrarally o ano, tanggapin na natin kung sino yung nanalo within 6 years. May mix na naman after 6 years. So, ipaglaban nyo na naman kung sino yung gusto nyo after 6 years. At kung matalo, ganyan naman talaga po guys. Hindi naman lahat ng nakikipaglabanan is laging panalo. At hindi naman laging talo, ganyan guys. Lahat talaga ng nakikipaglabanan, nakikisali, contest, ganyan, may mananalo at may natatalo. Ganyan talaga. So, tanggapin na natin guys. Huwag kayong nagpapadala sa mga naririnig nyo, sa mga iniutos sa inyo na masama. Alam nyo kung ano yung mabuting iuutos sa iyo, ituturo, yun ang sundin nyo. At kung ano yung mga mali na sinasabi nila, huwag nyong gawin guys. Hindi nyo yan ikayayaman, hindi nyo yan ikagiginhawa. Yan lang, bilang isang mamamayang Pilipino, na isang simpleng ina o OFW dito sa ibang bansa, yan ang aking masasabi, ang ma-share. May manood man o wala is okay, basta ako kung ano yung nasa loob ko, sinasabi ko talaga guys. Kasi ayun sa mga nakikita ko na sa Facebook, nababalitaan ko na sa news, sa Facebook, sa mga group, at saka talagang public media, nakikita mo na hindi na nakakatuwa guys. Isipin natin guys, magtatanda tayo, kayong mga kabataan, magkakaroon ng pamilya, magkakaroon ng anak, apo. So, tigin nyo na yan, yung mga ginagawa nyo parali-rali o nakikipag-away, nakikipagsagutan sa Facebook, yung kumukontra sa mga desisyon ng Pangulo at pangalawang Pangulo. Naku, bakit ba tayo kukontra sila ang Pangulo, sila ang masusunod, hindi tayo yung masusunod, hindi tayo yung magtuturo sa kanila. Kasi kung ano yung desisyon nila, yun ang sundin natin. Hindi tayo yung parang nagmamagaling na tuwan, kasi hindi naman tayo nagkandidato at lumaban. Kaya pag tayong ganyan na, pag may sinabi silang ganito na ipatupad, dami-daming mga nagko-comments, nagsasatsat, kumukontra, akala mo naman kung kandidato sila o lumaban sila na ganito, ganun. Pag po tayong ganyan, huwag po natin gayahin yung mga na nakakatanda sa atin na kung ano-ano yung mga sinasabi nila, kasi alam nyo, ayaw ko magsalita. Hindi, alam nyo guys, ang isang bagay, bago tayo maniwala, obserbahan muna natin kung totoo. Huwag tayo sangayon na sa isang bagay na kahit mali, sinagsasang-ayon tayo. Sang-ayon lang tayo sa mga tama. Nakikita naman natin kung ano yung tama na feel natin. At saka kung ano yung mga narinig natin, observe natin, patunayan natin. Hindi yung basta tayo naniniwala. So, ayun lang.
since nag-presidente po si Tatay Digong at ngayon si ang anak niya na at saka si ang ating presidente na si BBM, sana po magiging okay ng Pilipinas. I wish para naman na magiging okay ang kinabukasan ng ating mga anak, ating mga apo balang araw. So ganun din kayong mga kabataan. Kaya lahat-lahat mag-peace na, wag nang nag-aaway, tapos ng election, wag na tayong kukontra-kontra dahil wala naman tayong katibayan o papel na ipinaglalaban. Thank you guys for always watching. God bless. Pasensya na kayo dahil pag-day off ko lang talaga, sa labas lang talaga ako nakakapag-content, nakikipag-usap sa inyo through video. Pasensya na kayo kung natutumba-tumba ang aking sinasabi, ang aking video. Basta yun lang, happy ako. Mag-ingat kayong lahat. Thank you for always watching. Salamat sa mga nagsusubscribe. God bless.